Natapos na nga namin yung bubong na itong bahay kubo na ito. Nagsimula muna kami sa pagsukat ng pagmamanduhan natin. Bali yung ginawa namin pre, hindi namin sinentro sa mismong gitna. Kung makikita nyo pre, medyo malaki ng konti yung sa may kaliwa. Nakaset na kasi talaga yan sa gagawin nating plano. Bali, ito na yung kanalabasan pre nung panggitna natin. Next naman ay gagawa naman tayo nung gagamitin natin sa gilid. Bali, ganito naman kataas yung gagamitin natin. Sinukatan lang namin ito pagkatapos pakaw na uli. Tinapos lang namin lahat yung mga bracing neto. Pagkatapos ay eto na yung kinalabasan. Kung mapapansin nyo pre, talagang medyo okay na yan. Next naman pre, gagawa naman tayo nung sa ganito. Pupunta dyan. Next naman ay gagawa na tayo nung pinakambubong na neto. Kung makikita nyo pre, talagang dahan-dahan lang kami sa paggawa neto. Eto kasi yung isa sa pinakamahalaga sa lahat. Kaya kailangan, bawat pagpakaw natin dito, may kasamang kalokohan. Pre, okay na yung kalahati ng bubong natin. Bali, eto na pre yung naging itsura nung kalahati ng bubong natin. Next naman ay gagawa na uli tayo nung pamakuan sa kabilang gilid. Pinantay lang uli namin ito pagkatapos pakaw na uli. Bale, ito na yung kanalabasan na itong kabilang gilid. So pre, okay din tong kabila. Bale, same lang to pre dun sa ginawa namin kanina. Next naman ay gagawa na uli tayo nung kabilang bubong neto. Saka pala pre sa mga player natin dyan na palagi naglalaro sa link natin. Huwag kayo matatakot matalo pre kasi pag natalo kayo, ibabalik ko po yung pinandeposit nyo. Basta 100 pesos lang, okay? Mag-PM lang kayo sa akin pre pag natalo kayo, ibabalik ko po yan, promise. Kapag nanalo naman kayo pre, syempre wala na po yun. Balaton nyo na yun sa akin kahit papaano. Pag natalo lang pre, basta 100 pesos lang ha, wag na kayong lalampas doon. Nandyan lang sa comment section pre yung link natin, okay? Good Sa luck! paggawa talaga ng mga ganitong proyekto, hindi natin maiiwasan ang maliit na pagkakamali. Kasi kung makikita nyo pre, medyo lumampas talaga yung pagkakapako natin. Pero kasama talaga sa buhay yung mga ganun. Wala na kasi tayong dahilan para hindi magpatuloy. Kasi nga pre, konting pako na lang to, matatapos na to. Bali, kailangan talaga pre, sakto yung pagkalapat nito. Ito kasi yung paglalapatan ng magiging bubong natin. Kaya kailangan pantay lahat ito. Bali, eto na pre yung naging itsura na itong bubong natin. Next naman ay maglalagay naman tayo ng pampatibay nito. Hindi kasi pwede na basta ganito lang kasi nga pre may bagyo na naman kaya kailangan matibay talaga to. Para in case na lumakas yung hangin, hindi na tayo mag-aalala na baka matanggal etong ating bubong. Bali, kailangan lang natin magputol ng maliliit na kahoy. Ito kasi yung gagamitin natin dito sa pambracing. Bali, konting pa ako na lang to pre pagkatapos dito na tayo sa pinakang So, last. last na kahoy na to, ito na yung pinakalas natin. Ayan. Bali, eto na pre yung pinakalas na kahoy natin. Para tuluyan ng mabuo yung bubong na itong bahay kubo na ito. So pre, okay na to lahat. Nalagay natin yung pinakalas na bracing. Bali, okay na lahat pre yung mga bracing natin sa mga tabi tapos sa gitna. Dito sa may gitna, okay na din to pre. Tapos na to lahat. At bago tayo mag-montage pre, explain ko muna sa inyo kung bakit paus tayo ngayon. Medyo ano lang tayo ngayon pre, medyo paus tayo ngayon. Kaya pagpasensya nyo muna yung boss natin. Pero all goods naman kahit papaano, nakakapagsalta pa naman. Nagkaroon kasi kami ng ubo sa kasipon. Pero sa ngayon, kaya pa naman. Nakapagplano pa nga kami kanina sa magiging lawak ng loob So kung nito. makikita nyo pre, medyo mataas to. Dapat hanggang dito lang to. Ganun lang kababa. Kaso naisip namin kapag tanghali mainit dito. So tinaasa namin tong bubong. Ayan. So bali ganito yung taas niya pre hanggang dito. Pagpasensyahan nyo na yung paliwanag ko pre kung di masyadong maayos. Medyo masama kasi talaga yung pakiramdam ko ng mga oras na yan. Pero sa ngayon, medyo okay naman na. Kaya bigyan na natin to ng kaperasong montage.